Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Machado ay kasing bigat ng ginto. Nakatayo si Vinicius Machado sa gitna ng kanyang malawak na sala. Ang kanyang matigas na tindig ay refleksyon ng malamig na marmol sa sahig. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang babae. Isang babaeng nakayuko. Nanginginig ang mga balikat sa ilalim ng simpleng uniforme ng kasambahay. Si Cleusa Santos. Isa lang ang tanong ko, Cleusa. Basag ni Vinicius sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Isang boses na sanay mag-utos sa mga boardroom at ngayon ay ginagamit niya sa sarili niyang pamamahay. At gusto ko ng tapat na sagot. Hindi niya kailangang sabihin kung ano ang nawawala. Ang tensyon sa hangin ay sapat ng sagot. Ang kwintas. Ang kwintas na diamante ni Isabela. Napapikit si Vinicius. Isang saglit na pagkurap lang. Pero sapat na para makita ang alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang ngiti nito habang isinusuot niya ang kwintas sa leeg nito. Iyon ang huli niyang regalo. Hindi lang yon isang alahas. Iyon ay isang piraso ng kanyang nakaraan. Isang sagradong bagay na hindi pwedeng mahawakan ng maruruming kamay. Sir Vinicius, nakikiusap po ako. Nagsimulang magsalita si Cleusa. Basag ang boses sa pag-iyak. Wala po akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin. Hindi siya tiningnan ni Vinicius. Sa halip, ang mga mata niya ay napunta kay Simon, ang head housekeeper, na nakatayo sa gilid na may ekspresyon ng pag-aalala. Si Simon ang nag-report. Maaasahan, laging episyente. Simon! Utos ni Vinicius. Tingnan ninyo ang gamit niya. Pero sir, tila nag-aalangan si Simon. Isang perpektong pag-arte ng respeto. Hindi po ba parang, gawin mo? Mariing sabi ni Vinicius. Walang nagawa si Simon, kundi lumapit sa maliit at luma ng bag ni Cleusa na nakasabit sa isang silya. Bawat galaw niya ay mabagal, nagdaragdag sa bigat ng bawat segundong lumilipas. Nanginginig ang kamay ni Simon nang buksan niya ang bag at doon, sa ilalim ng isang pitaka at ilang resibo, kumislap ito. Isang ilaw mula sa dambuhalang chandelier ang tumama sa mga diamante at ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Ang kwintas. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Cleusa. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nagmamakaawa. Hindi po sa akin yan. Sir, hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Pakiusap. Pero para kay Vinicius, tapos na ang usapan. Ang ebidensya ay naroon, kumikinang at hindi mapagkakaila. Ang sakit ng pagkawala ni Isabela ay bumalik, kasama ang isang bagong damdamin. Galit. Isang malamig at matinding galit sa babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng kanyang tahanan. Tumayo ka, utos niya, walang emosyon. Sir, may anak po akong binubuhay. Patuloy ni Cleusa. Ang mga luha ay agos sa kanyang pisngi. Hindi ko po kayang mawalan ng trabaho. Maawa po kayo. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig. Mama Cleusa? Napalingon silang lahat. Si Rafaela, ang 3 taong gulang na anak ni Vinicius, ay nakatayo sa may pintuan. Yakap-yakap ang isang lumang manikang tela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Tumatakbo itong lumapit kay Cleusa at yumakap sa nanginginig na binti ng kasambahay. Mama Cleusa, why are you crying? Naramdaman ni Vinicius ang pag-igting ng kanyang panga. Ang paglalambing ng kanyang anak sa babaeng ito ay parang isang insulto, isang sampal sa katotohanan na mas malapit pa ang kanyang anak sa isang magnanakaw kaysa sa sarili niyang ama. Simon, kunin mo si Rafaela. Mabilis na utos niya. Daddy, no. I want Mama Cleusa. Sigaw ng bata habang pilit siyang kinukuha ni Simon. Hindi pinansin ni Vinicius ang pag-iyak ng sariling anak. Ang tanging nakikita niya ay ang pagtataksil ni Cleusa. Para sa kanya, ang lahat ay simple lang.
isang problema na kailangang ayusin, isang empleyado na kailangang tanggalin. Hinarap niya si Cleusa na ngayon ay nakatayo na. Ang muka ay basang-basa ng luha, ngunit may bakas ng pagkatalo. Wala nang pag-asa sa mga mata nito. Tinalikuran sila ni Vinicius, isang senyales na tapos na ang pag-uusap. Hindi niya kayang tingnan ang alinman sa kanila, ang babaeng nagtaksil sa kanya, o ang anak na umiiyak para sa babaeng yon. "Umalis ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Ngayon din. Isinara ang mabibigat na bakal na tarangkahan sa likuran ni Cleusa. Ang tunog niyon ay pinal, parang isang hatol na iginawad na at hindi na mababago pa. Nakatayo siya sa labas, sa kalsadang basa ng ambon. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay parang maliliit na karayom. Ngunit hindi nito matumbasan ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Hawak niya ang luma niyang bag sa isang kamay, ang parehong bag na naging sisidlan ng kasinungalingang sumira sa kanya. Paano nangyari ito? Bulong niya sa hangin. Bakit? Ang mga ilaw ng mansyon sa likuran niya ay nagmistulang mga bituin na malayo at hindi abot kamay. Dati, ang mga ilaw na yon ay simbolo ng seguridad. Ngayon, simbolo na yon ng isang mundong hindi siya kailanman naging bahagi. Naglakad siya palayo, walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang lumalayo siya, ang mga pader ng mansyon ay tila naglalaho at napapalitan ng mga alaala. Naalala niya ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Nagising siya sa isang mahinang iyak mula sa kwarto ni Rafaela. Dahan-dahan siyang pumasok at nakita niya ang bata na nakaupo sa kama. Ang mga mata ay malaki sa takot dahil sa isang masamang panaginip. Si Sir Vinicius ay nasa isang business trip noon. Si Simon ay tulog na. Siya lang ang nandoon. Umupo siya sa tabi ng kama at niyakap ang maliit na katawan. "Shh! Andito na si Mama Cleusa," bulong niya. Kinanta niya ang isang lumang oyayi, ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina sa probinsya. Dahan-dahan, ang mga hikbi ni Rafaela ay napalitan ng mahimbing na paghinga. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, hindi siya isang kasambahay, isa siyang kanlungan. Nagpatuloy si Cleusa sa paglalakad at napansin niya ang isang maliit na puting bulaklak sa gilid ng daan, basang-basa ng ulan. Muli, bumalik ang isang alaala. Naglalaro sila ni Rafaela sa hardin. Biglang tumakbo ang bata palapit sa kanya, may hawak na kaparehong bulaklak. "Para sa'yo, Mama Cleusa," masayang sabi nito. Iyon ang unang beses na tinawag siya ni Rafaela sa pangalang yon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata habang inaalala ang nangiti ng bata. Ngunit ang alaala ay may kasamang anino. Nakita niya sa kanyang isipan si Simon na nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid. Walang ngamamwalang ngiti sa mga labi nito, tanging isang matalim na tingin na hindi niya naintindihan noon. Ngayon, malinaw na ang lahat. Napahinto siya at isinandal ang sarili sa isang pader. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon ang kanyang cellphone, ang tanging koneksyon niya sa sarili niyang pamilya. Isang hapon, habang pinapakain niya si Rafaela, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa kanyang ina. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang boses habang naririnig ang balita. Mataas na naman ang lagnat ng anak niyang si Marco. Kailangan ng dagdag na pera para sa gamot. "Okay lang po, Nay. Gagawa po ako ng paraan," sabi niya. Kahit na ang dibdib niya ay kumakabog sa pag-aalala. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya kay Rafaela na may ngiti sa labi. Itinago ang sariling pagdurusa para alagaan ang anak ng iba. Ang bawat sahod niya ay hinahati, isang bahagi para sa upa, at ang malaking bahagi ay para sa pagpapagamot ni Marco. Ang mga alaalang iyon, ang init ng yakap ni Rafaela, ang tamis ng tawag nito, ang bigat ng kanyang sariling responsibilidad, ay mas nagpahirap sa kasalukuyan.
Ngayon, wala na ang lahat. Wala ng trabaho. Wala ng sahod. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Nanginginig niyang tiningnan ang screen. Isang bagong mensahe mula sa kanyang ina. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat, ngunit bawat letra ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Kailangan na natin ng pambili ng gamot. Ang 5 salitang yon ay parang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib. Nagpatigil sa kanyang paghinga. Nabitawan niya ang kanyang bag. Ang mga laman nito, isang suklay, isang maliit na rosaryo, at ang pitakang halos wala ng laman ay kumalat sa basang semento. Hindi niya iyon pinansin. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang ambon kanina ay naging isang malakas na buhos ng ulan, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Wala siyang trabaho, isa siyang magnanakaw sa mata ng mundo. At ang kanyang anak ay nagkakasakit at kailangan siya. Doon, sa ilalim ng rumaragasang ulan, sa gitna ng kadiliman, humagulugol si Cleusa Santos. Isang iyak na hindi maririnig ng sinuman sa loob ng mansyon. Isang iyak na puno ng sakit, kawalan ng pag-asa at pagmamahal ng isang inang walang-wala na. Bumalik si Vinicius sa kanyang study, ang kanlungan niya sa loob ng mansyon. Isinara niya ang pinto at sa wakas, katahimikan. Para sa kanya, ang pag-alis ni Cleusa ay parang pagtanggal ng isang depektibong parte sa isang perpektong makina. Ngayon, nanumbalik na ang kaayusan. Binuksan niya ang kanyang laptop, handa nang bumalik sa mundo ng mga numero at kontrata. Isang mundong naiintindihan niya at kaya niyang kontrolin. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. "Sir?" Si Simon. Oras na po ng hapunan. "Pakainin na yun na. Si Rafaela." Sagot ni Vinicius. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Ilang sandali pa ng katahimikan at isa na namang katok. "Sir Vinicius, ayaw po kumain ni Rafaela." Naramdaman ni Vinicius ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Isang simpleng gawain, hindi pa magawa. Tumayo siya at lumabas ng study. Sa dining hall, ang pagkain ay nakahain ng perpekto. Pero si Rafaela, na nakaupo sa kanyang high chair, ay mahigpit na nakatikom ang bibig. Ang mga mata ay namumugto. "Anak, kumain ka na," sabi ni Vinicius. Pilit pinapakalma ang boses. Umiling lang ang bata. "Rafaela, paborito mo itong chicken, di ba?" Malamig na sabi ni Simon. Sinusubukang isubo ang isang kutsara. Bigla, iwinasiwas ni Rafaela ang kanyang kamay. Tumalsik ang plato sa sahig. Kumalat ang pagkain sa mamahaling Persian rug. "Hindi ikaw si Mama Cleusa," sigaw ng bata. Ang munting boses ay puno ng galit at pighati. Napasinghap si Simon. "Sir, pasensya na po." "Hayaan mo na." Putol ni Vinicius. Ang kanyang panga ay nag-igting. Bumaling siya sa kanyang anak. "That's enough, Rafaela." Pero hindi natinag ang bata. Ang tanging bukang bibig nito ay isang pangalan. "Mama Cleusa. Gusto ko si Mama Cleusa." Nawala ng pasensya si Vinicius. Umakyat siya sa itaas at bumalik na may dalang isang malaking kahon. Ito ang pinakabagong robot toy, isang bagay na libo-libo ang halaga at kaya niyang bilhin kahit 100 pa. Inilapag niya ito sa harap ng bata. "Here, a new toy. Now, be quiet and eat." Tiningnan ni Rafaela ang kumikinang na robot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng isang damdamin na hindi mabasa ni Vinicius. Kinuha ng bata ang laruan at sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ito sa pader. Nabasag ang katahimikan sa tunog ng nabasag na plastik. Tumakbo si Rafaela paakyat sa kanyang kwarto, umiiyak.
Naiwan si Vinicius na nakatayo doon, nakatingin sa wasak na laruan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pamilyar. Pagiging inutil. Ang pera niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi sa harap ng mga luha ng kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang study at isinara ang pinto. Ngunit ngayon, ang silid ay hindi na parang kanlungan, parang kulungan. Napatingin siya sa litrato ni Isabela na nasa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Pinangako niya sa sarili na aalagaan niya ang kanilang anak. Ngunit paano niya gagawin iyon kung hindi niya ito maintindihan? Tumayo siya at lumapit sa kwarto ni Rafaela. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock. "Rafaela, anak, buksan mo ang pinto," sabi niya. Mas malumanay na ngayon. Wala siyang narinig kundi mga hikbi mula sa loob. Maliliit at nakakadurog ng puso. "Anak, please." Pagkatapos ng ilang sandali, isang munting boses ang sumagot mula sa kabilang panig ng pinto. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. "Gusto ko si Mama Cleusa." Huminto ito saglit, tila nag-iipon ng lakas. "Ayoko sa'yo, Daddy." Lumipas ang 3 araw. 3 araw ng isang nakakabinging katahimutan sa loob ng mansyon. Hindi na sumisigaw si Rafaela. Hindi na rin ito nagwawala. Sa halip isinara niya ang kanyang sarili sa isang mundong walang makapasok. Hindi siya nagsasalita. Halos hindi siya kumakain. Ang tanging kasama niya sa kanyang kwarto ay ang kanyang mga laruan at ang lumang manikang tela. Hindi na rin makalapit si Simon. Sa tuwing-tuwing susubukan nito, haharapin lang siya ng isang blangkong tingin mula sa bata. Si Vinicius ay unti-unti nang nauubusan ng pasensya, pero higit pa roon, nararamdaman niya ang pag-aalala. Isang hapon, hindi na niya natiis ang kalat sa kwarto ng anak. Dahil ayaw nitong papasukin ang sinumang kasambahay, siya na mismo ang nagpasya na mag-ayos. Isa itong desperadong paraan para maramdaman man lang na may kontrol pa siya sa sitwasyon. Pumasok siya sa kwarto. Ang mga mamahaling laruan ay nakakalat sa sahig, hindi pinapansin. Ang mga damit ay nasa kung saan-saan para itong salamin ng kaguluhan sa kanilang buhay mula nang umalis si Cleusa. Nagsimula siyang magpulot ng mga gamit. Nang aayusin na niya ang kama, itinaas niya ang unan para ipagpag ito. At doon, sa ilalim, may nakita siyang isang piraso ng papel. Isang drawing. Kinuha niya ito. Isang tipikal na gawa ng bata. 2 tao na iginuhit gamit ang Crayola. Isang malaki, isang maliit. Magkahawak kamay sa ilalim ng isang araw na may nakangiting mukha. Ang maliit na tao ay malinaw na si Rafaela dahil sa kulot nitong buhok. Ang malaking tao, nakasuot ito ng simpleng bestida, katulad ng uniforme ni Cleusa. Napabuntong hininga si Vinicius. Kahit sa papel, naroon pa rin ang anino ni Cleusa. Aakmang ibabalik na niya ang drawing nang mapansin niya ang isang kakaibang detalye sa ibabang sulok. Isang manika, isang simpleng laruang iginuhit. At sa leeg ng manikang yon, may isang bagay na kumikinang. Hindi ito bilog na Crayola. Ito ay isang detalyadong hugis na may maliliit na gilid. Iginuhit ng mas maingat kaysa sa ibang bahagi ng drawing. Hindi siya makapaniwala. Tinitigan niya ang manika, ang lumang manikang tela ni Rafaela. Iyon ang paborito nitong laruan. At naalala niyang nakita niya si Cleusa na tinatahi ito matapos masira ang isang braso nito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng larawang iyon. Ang hugis, iyon ay ang eksaktong kopya ng kwintas ni Isabela. Ang kwintas na diamante. Naramdaman ni Vinicius ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang drawing lang, isang imahinasyon ng bata. Ngunit ang detalye ay masyadong tiyak. Bakit iguguhit ni Rafaela ang kwintas ng kanyang ina sa manika? Dali-dali niyang hinanap ang lumang manika.
Ito ay nasa isang sulok, nakayakap sa isang teddy bear. Kinuha niya ito at maingat siyang humawak sa leeg ng manika. Hindi niya mahanap ang kwintas. Tiningnan niya ang bulsa ng manika. Ang bawat tahi, wala. Ngunit ang munting detalye sa drawing ay nagsimulang maging isang malaking butas sa kanyang lohika. Naalala niya kung paanong biglang lumitaw ang kwintas sa bag ni Cleusa. Naalala niya kung paanong ipinagtanggol ni Cleusa ang sarili nito. At kung paanong umiyak si Rafaela para sa kasambahay. Hindi niya kailanman sinubukan tingnan ang anggulo ng CCTV mula sa silid ng kanyang anak. Dahil siya ay nakumbinsi na, nagtiwala siya kay Simon. Napalingon si Vinicius sa kanyang laptop, ang dating simbolo ng kanyang kontrol. Ngayon, kailangan niya itong gamitin para hanapin ang katotohanan, hindi ang kaayusan. Lumabas siya sa kwarto at diretsyong pumunta sa security room. Sa harap ng screen na nagpapakita ng lahat ng anggulo ng bahay, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Masyado siyang nagtiwala sa ebidensya at hindi sa kanyang anak. Masyado siyang naging CEO at hindi ama. Nagsimula si Vinicius na i-rewind ang footage, ang araw ng pagnanakaw. Ang malamig na tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mas malakas pa sa galit niya noong una. Bakit narito ang kwintas? Nang hapong iyon, si Simon Guedes ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan. Naghahanda siya ng tsaa para kay Sir Vinicius. Ang bawat galaw niya ay may tiwala. Ang ngiti sa kanyang labi ay matagumpay. Si Cleusa, ang threat ay nawala na. Ang Mama Cleusa na yon ay isang masamang alaala na lang. Ngayon, siya na ulit ang pinakamahalagang tao sa mansyon. Simon! Biglang sabi ni Vinicius habang naglalakad siya papasok ng study. Sir? Magalang niyang sagot. Inaabot ang tasa ng tsa. Hindi nito kinuha ang tsaa. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya ng direkta at mayroong kakaiba sa mga tingin na iyon. Isang bagay na hindi niya mabasa. Hindi galit, hindi rin pag-aproba. Tila may nagbabantang anino sa likod nito. Simon, may nakita ka bang kakaiba sa mga nakaraang araw bago umalis si Cleusa? Tanong ni Vinicius. Nagkunwari si Simone na nag-iisip, itinago ang kaba. Wala naman po, sir. Masipag po si Cleusa, pero... Alam niyo na, sir, mga taong ganyan. Paano si Rafaela? Tanong pa nito. May nakita ka bang ginagawa niyang kakaiba? Kahit maliit na bagay lang? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Simon. Ang manika. Nakita niya ang bata na gumagawa ng isang bagay sa manikang yon. Ngunit mabilis siyang nag-isip. Wala naman po, sir. Sagot niya ng may pag-aalala. Siya po ay bata lang. Kung minsan, naglalaro po siya ng manika. Pero wala po akong nakikitang kakaiba, sir. Okay, sabi ni Vinicius. Kinuha nito ang tsa, ngunit hindi man lang ininom. Salamat Simon. Balik ka na sa trabaho. Tumalikod si Simon. Ngunit ang kanyang tagumpay ay unti-unting napalitan ng pagdududa. May mali. Masyadong kalmado si Sir Vinicius. Kung galit lang ito, mas madali. Ang kalmado nito ay nagpapahiwatig na may inuunawa ito. Nang pumasok siya sa kusina, tinawagan siya ng kanyang kasamahan, si Martha. Simon, galing ako sa security room. Narinig kong nagtatanong si Sir Vinicius. Hinahanap niya ang lahat ng footage mula sa araw na yon. Lahat ng anggulo, pati yung sa labas ng kwarto ni Ma'am Rafaela. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang hininga ni Simon ay naging mabigat. Kinabahan siya. Hindi. Imposible. Ang kwintas ay nasa bag ni Cleusa. Nakita nila. Ngunit ang mabilisang paghahanap ni Vinicius ng mga lumang video footage, iyon ay hindi tugma sa kanyang naunang ugali. Dapat ay tapos na ang usapin. Nagsimulang tumakbo ang mga alaala sa kanyang isipan. Ang araw ng pagnanakaw. Naalala niya ang kanyang sarili na naglalakad sa hallway patungo sa kwarto ni Rafaela. Naririnig niya ang mga higbi ng bata. Sumilip siya at nakita si Rafaela na may hawak na isang bagay.
abala sa pagtatahi ng lumang manika. Hindi tinitingnan ni Simon ang bata. Ngunit nang makita niya ang kislap sa mga kamay ni Rafaela, napatingin siya. Ang kwintas! Hawak ni Rafaela ang kwintas ni Isabela. Napasinghap si Simon. Tiyak niyang nakita niya si Rafaela na biglang itinago ang kwintas sa loob ng manikang tela. Nataranta siya. Sinubukan niyang kuhanin ito, ngunit ang bata ay tumakbo at umiyak. Doon niya nakuha ang ideya. Hindi niya ipinagtapat kay Vinicius. Sa halip, hinintay niya ang tamang oras. Nang makatulog si Rafaela, pumasok si Simon sa kwarto, kinuha ang manika at maingat na kinuha ang kwintas mula sa loob ng tahi. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ng mga kasambahay at itinago ang kwintas sa bag ni Cleusa. Walang makakapagpatunay niyan. Tanging siya lang at ang natutulog na bata. Ngunit ang pagtatanong ni Vinicius tungkol sa mga galaw ng bata, nagsimulang magplano si Simon. Kailangan niyang tiyakin na walang matitirang ebidensya. Ang manikang tela. Agad siyang umakyat sa kwarto ni Rafaela. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nakita niya ang manika sa kama. Kinuha niya ito at sinimulan niyang tahiin ang butas kung saan niya kinuha ang kwintas. Pagkatapos, tinangka niyang ilabas ang manika para itapon. Ngunit bago pa siya makalabas sa pinto, nagising si Rafaela. Tiningnan siya ng bata at ang tingin na yon ay hindi na inosente. Puno yon ng takot. "Saan mo dadalhin si manika?" Tanong ni Rafaela. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Itatapon ko na, anak. Sira na," sabi ni Simon. Pilit nang ngumingiti. "Hindi!" sigaw ni Rafaela. Sabay hablot sa manika. "Wala kang paki!" Tumakbo si Rafaela sa banyo at kinuha ang isang krayola. Dahan-dahan, sa harap ni Simon, iginuhit niya ang isang bilog sa noo ng manika. Nagbibigay ng kakaibang marka dito. Isang marka na tila nagsasabing, "Huwag mong hawakan." Ang hininga ni Simon ay naputol. Hindi siya natatakot sa bata. Natatakot siya na baka alam ng bata ang katotohanan. Ngunit binaliwala niya ito. Wala pa ring ebidensya. Ngunit nang maglakad siya palabas ng kwarto, muli siyang kinabahan. Naalala niya ang utos ni Vinicius sa security room, ang mga video. Kung nakita ng bata, baka nakita rin ng kamera. Nasa loob ng study si Vinicius, nakatingin sa manika at sa guhit. Ang dalawang bagay na ito, na kasing inosente ng kanyang anak, ang nagpapahina sa kanyang matigas na paninindigan. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula sa tanging taong hindi kailanman magsisinungaling sa kanya. Pumunta siya sa kwarto ni Rafaela, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya sinubukang magbigay ng regalo o mag-utos. Umupo siya sa sahig, huminga ng malalim, at hinintay siyang lumapit. Sa una, hindi siya pinansin ng bata. Tahimik itong nakaupo sa sulok, yakap-yakap ang lumang manika. "Anak," mahinang sabi ni Vinicius. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng isang CEO. Boses na ito ng isang ama na natatakot na baka tuluyan ng mawala ang kanyang anak. "Pwede mo bang ituro sa akin yung manika?" Nag-aalangan si Rafaela. Pagkatapos, dahan-dahan siyang gumapang palapit sa kanyang ama. Kinuha ni Vinicius ang manika. "Naalala mo, sinira mo ang braso nito?" Tumango ang bata. "Sino ang nag-ayos?" "Mama Cleusa," mahinang sagot ni Rafaela. Napangiti si Vinicius, isang mapait na ngiti. "Tama, napakagaling ni Mama Cleusa, di ba?" Dahan-dahan, kinuha niya ang drawing. Itinuro niya ang kwintas na nakaguhit sa leeg ng manika. "Rafaela, ano ito?" Tiningnan siya ng bata. Ang kanyang malalaking mata ay naghahanap ng kasiguraduhan. "Kwintas ni Mami." "Alam ko, anak. Pero bakit mo inilagay sa manika?" Inunat ni Rafaela ang kanyang munting kamay at hinawakan ang drawing. Kasi, pag ngumiti si Mama Cleusa, kumikinang ang mata niya. "Parang diamond ng Mommy. I want to give it to her. A secret gift."
para siyang binagsakan ng mundo. Ang kwintas ay isang secret gift. Hindi pagnanakaw, isang simpleng kilos ng pag-ibig ng isang bata. Pero paanong nandoon? Nanginginig ang boses ni Vinicius. Saan mo yun kinuha, anak? Kinuha ko sa jewelry box ni Mommy. Tapos, I hid it here. Itinuro ni Rafaela ang loob ng manika sa eksaktong lugar kung saan ito tahiin. Umupo si Vinicius sa sahig. Ang kanyang ulo ay bumagsak. Niloko siya. Nabilog siya ng isang ebidensya na hindi niya sinuri ng husto. Ang pagmamadali niyang magkaroon ng solusyon ang sumira sa inosenteng buhay ni Cleusa. Nakita mo ba ang manika nung nandito pa si Mama Cleusa? Tumango si Rafaela. At anak, may nakakita ba sa'yo? Tanong ni Vinicius. Nag-aalangan ng bata. Tumingin ito sa pintuan, tila natatakot. Pagkatapos, ibinalik nito ang tingin sa kanyang ama. Yes, Daddy. Tita Simone saw me. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo. Si Simone, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang babaeng nagsumbong. Alam ni Simone ang katotohanan at sinamantala niya ang pagkakataon para siraan si Cleusa. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanan ito. Ang kanyang anak ay pinili ang kasambahay bilang isang sekretong tagapag-alaga at tagatanggap ng regalo ng pagmamahal. Dahil abala si Vinicius sa pagtatrabaho at pagluluksa at hindi niya nakita ang kaligayahan o ang pangangailangan ng kanyang sariling anak. Ang tunay na magnanakaw ay hindi kinuha ang kwintas. Ang tunay na magnanakaw ay kinuha ang tiwala. At ang tunay na magnanakaw ay siya, si Vinicius, na nagtataksil sa kanyang tungkulin bilang isang ama. 5 araw pagkatapos umalis sa mansyon, si Cleusa Santos ay nasa isang barong-barong sa isang eskinita sa Tondo. Ang silid ay maliit, may amoy ng luma at halumigmig. Naghuhugas siya ng pinagamitang damit ng iba. Ang kanyang mga kamay ay halos mamula-mula na sa labis na pagkayod. Ito na ang kanyang buhay. Ang trabaho niya sa laundry shop ay sapat lamang para sa upa at pangkain niya. Ang sahod ay walang-wala kumpara sa kinikita niya sa bahay ng mga Machado at ang sahod na yon ay hindi sapat para sa pinakamalaking pag-aalala niya. Si Marco, ang kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang inuupahang kwarto. Doon, nakita niya ang kanyang cellphone na nakalagay sa ibabaw ng kumot. Hindi siya sumasagot sa tawag ni Aling Nena, ang kanyang kapitbahay sa probinsya na nag-aalaga kay Marco. Hindi niya kayang pakinggan ang balita. Wala siyang ibibigay, ngunit kinailangan niyang sagutin. Huminga siya ng malalim at nag-dial. Nay Nena, Cleusa, kailangan mong umuwi. Ang lagnat ni Marco hindi na bumababa. Sinabi ng doktor, kailangan siyang dalhin sa City Hospital. Kailangan ng operasyon, Cleusa. Ang cellphone ay nahulog sa kanyang kamay. Ang salitang operasyon ay umamalingaw-ngaw sa kanyang isip. Operasyon, ibig sabihin, malaking pera. Hindi niya kayang kumuha ng trabaho. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Sino ang magtitiwala sa isang kasambahay na pinatalsik dahil sa pagnanakaw ng Diamante? Naglakad siya papunta sa isang sulok ng kwarto, ang kanyang katawan ay nanginginig. Kinuha niya ang isang munting picture frame. Ang litrato ni Marco, nakangiti, masigla. At sa likod ng litratong yon, isang litrato nilang dalawa ni Rafaela. Isang lihim na larawan na kinunan niya noong nasa mansyon pa siya. Rafaela, bulong niya. Hindi siya umiiyak dahil sa kawalang katarungan. Hindi siya umiiyak dahil kay Vinicius. Umiiyak siya dahil sa pagmamahal niya sa dalawang bata. Iniisip niya kung paano na ang bata na walang magulang na nag-aalaga. Naalala niya ang malambot na yakap ni Rafaela. Naalala niya ang kanyang sariling anak na malayo sa kanya at nangangailangan sa kanya. Lord, sabi niya,
nakatingala sa kisame. Wala na po akong natitira. Ang inosensya ko na lang ang mayroon ako at kinuha pa yon sa akin. Ano pa po ang ibibigay ko sa anak ko? Bumagsak ang kanyang luha sa sahig at bawat patak ay parang isang ginto na nawawala sa kanyang kamay. Biglang may katok sa pinto. Isang mabilis at matalim na katok. Cleusa Santos, may delivery po. Nag-aalangan si Cleusa. Wala siyang in-order. Dahan-dahan siyang lumapit at nagbukas ng pinto. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nakasuit at may dalang isang maliit na sobre. Ngunit sa likuran nito, nakatayo ang isang tao na hindi niya inaasahan. Si Vinicius Machado. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng mayabang na amo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Ang katotohanan ay pumatay sa kanyang kaluluwa. At sa wakas, siya ay nasa harap niya. Cleusa. Nagsimula si Vinicius. Ang boses niya ay basag. Naramdaman ni Cleusa ang galit na bumangon mula sa kanyang tiyan. Ang sakit na kanyang iningatan ay biglang sumabog. Para saan pa ang patawad ninyo, sir? Sigaw ni Cleusa, ang kanyang boses ay nanginginig. Huli na ang lahat. Ang anak ko, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, nagkaroon ng tunog ng doorbell mula sa cellphone na nahulog niya sa kama. Nagtawag ang ospital. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Ma'am Santos, may masama po kaming balita. Kailangan po ninyong pumirma ng waiver ngayon din. Mas lumala ang kondisyon ng inyong anak. Kailangan siyang operahan ngayon o. Nawalan ng kulay ang mukha ni Cleusa. Nanginginig siya. Hindi na makahinga. Tiningnan siya ni Vinicius. Nakita niya ang takot at desperasyon na hindi niya kailanman nakita. Ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang inang walang-wala. Tanig. Sa sandaling pumasok si Vinicius sa kanyang study, nagtatago siya ng isang galit na mas matalim pa sa blade. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa likod ng kanyang likod. Sa kanyang mesa, nakapatong ang manikang may tahi sa braso, ang drawing ni Rafaela, at ang isang flash drive. Hindi niya sinubukang kalmahin si Simon nang tawagin niya ito. Hindi na kailangan. Pumasok si Simon. Ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon ng pag-aalala at pagmamalaki. Hindi niya alam ang tungkol kay Cleusa, ngunit alam niya na may mali. Sir Vinicius, ano po ang kailangan ninyo? May problema po ba sa... Tingnan mo ito, Simon. Malamig na sabi ni Vinicius. Itinuro ang drawing. Lumingon si Simon. Nakita niya ang manika. At sa tabi nito, ang drawing. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang drawing po ni Rafaela. Talagang malapit po si Ma'am Rafaela kay Cleusa. Sinabi niya, sinusubukan na ibalik ang isip ni Vinicius kay Cleusa. Hindi iyan ang tanong ko. Putol ni Vinicius. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Ang tanong ko, Simon, ay tungkol sa kwintas. Kinuha ni Simon ang manika. Kwintas, sir. Hindi ko po maintindihan. Huwag ka nang magkunwari, Simon. Alam kong nakita mo si Rafaela. Alam kong alam mo kung nasaan ang kwintas bago pa ito lumabas sa bag ni Cleusa. Nagsimulang manginig ang kamay ni Simon. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Ako po ay tapat. Ako po ang naglingkod sa pamilya ninyo ng matagal. Hindi po ako sinungaling. Tumingin si Vinicius kay Simon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang akala mo ba, hindi ko titingnan ng video? Ang akala mo ba, hindi ako magtatanong sa sarili kong anak? Biglang kinuha ni Vinicius ang flash drive at isinaksak sa monitor. Pinindot niya ang play. Ang video ay nagpapakita kay Simon na nakatayo sa labas ng kwarto ni Rafaela. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang anggulo mula sa kwarto. Hindi nito direktang na video ang ginawa ni Simon, ngunit ipinakita nito si Rafaela na tumatakbo at lumalabas ng kwarto. At ilang minuto lang matapos iyon, bumalik si Simon, nag-iisa, at nagtungo sa direksyon ng kama. Alam ko,
Hindi ito nagpapatunay na kinuha mo ang kwintas, ngunit ito ay nagpapatunay na ikaw ay nagsinungaling tungkol sa iyong mga galaw at ang iyong pagsisinungaling ay sapat na para sa akin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Simon. Ang kanyang pagpapanggap ay naglaho. Ang kanyang bibig ay umiba at isang matinding galit ang lumabas. Oo, ako ang naglagay noon. Sigaw niya, naghahabol ng hininga. Nakita ko si Rafaela na itinatago iyon. Ang bobo niyong bata. Pero dapat sa akin mapunta ang lahat. Matagal na akong naglilingkod sa inyo. Dapat ako ang pinagkakatiwalaan, hindi ang maruming kasambahay na yon. Lumapit siya kay Vinicius. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng inggit at puot. Kinukuha niya ang pagmamahal ni Rafaela. Ang atensyon ninyo. I deserve it, Vinicius. I deserve to be here. Ang paggamit niya ng kanyang pangalan ay nagpakulo sa dugo ni Vinicius. Ang galit ay lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ka deserving, Simon. Malamig niyang sabi. Ang isang inosenteng tao ay siniraan mo. Hindi mo lang siniraan si Cleusa. Sinira mo ang tiwala ko sa aking sarili at ang kaligayahan ng aking anak. Kinuha ni Vinicius ang telepono at pinindot ang intercom. Security, utos niya. Pumunta kayo sa study. Dalhin ninyo si Simon sa labas at siguruhin ninyo na hindi na siya makakabalik sa loob ng property ko. Sa sandaling pumasok ang security, tumingin si Vinicius kay Simon na ngayon ay tahimik na at nanginginig sa kanyang kalokohan. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi ni Vinicius, at ipinapangako ko sa iyo, sisiguraduhin ko na ang pangalan mo ay hindi na magagamit kahit saan sa industriya. Nang umalis si Simon, ang kanyang mapait na tawa ay umalingaw-ngaw sa hallway. Si Vinicius ay naiwan mag-isa sa silid. Ang hustisya ay natamo, ngunit ang kapayapaan ay wala pa. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang dapat niyang gawin ay hindi ang pagtitiyak na mapaparusahan si Simon. Ang dapat niyang gawin ay ang paghahanap at paghingi ng tawad sa inosenteng buhay na sinira niya. Si Vinicius ay nagmaneho ng sarili niyang kotse. Wala siyang driver. Ayaw niyang may makakitang iba sa kanyang kalagayan. Ang CEO ng Machado Corporation ay nagmamaneho sa pinakamahihirap na lugar ng Maynila. Nasa isang masikip na eskinita siya. Ang mga bahay ay dikit-dikit. Ang mga tao ay nakatingin sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng basura at pagluluto. Ang kaibahan sa kanyang mansyon ay parang araw at gabi. Ang direksyon na ibinigay ni Simon, bago pa siya palayasin, ay dinala siya sa isang lumang bahay tuluyan. Tumigil siya at huminga ng malalim. Ang pagmamalaki at ang kayamanan ay hindi makakatulong dito. Dito, kailangan niya lang maging isang tao. Bumaba siya ng kotse. Nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro sa kalye at nagtanong, "Saan si Cleusa Santos?" Itinuro ng bata ang isang pintuan sa likuran ng gusali. Naglakad si Vinicius patungo sa pintuan. Ang puso niya ay kumakabog. Narinig niya ang boses ni Cleusa sa loob, isang tawag sa telepono, at narinig niya ang mga salitang, "Operahan ngayon o." Biglang nanlamig ang kanyang dugo. Isang bagong takot ang dumapo sa kanya. Ang takot na baka ang kanyang pagdating ay huli na. Kumatok siya. Mahina lang. Narinig niya ang boses ni Cleusa. "Sino yan?" "Cleusa." "Ako ito." Si Vinicius. Nagbukas ang pinto. Ang mukha ni Cleusa ay maputla. Ang mga mata ay puno ng luha at pagod. Ngunit nang makita niya si Vinicius, ang kanyang mga mata ay biglang nagliyab sa galit. "Ano ang ginagawa ninyo dito, sir? Umalis na kayo." Pumasok si Vinicius, hindi na naghintay ng imbitasyon. Tiningnan niya ang silid. Maliit, madilim, at malungkot. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Isang lalaking may perpektong damit sa isang sirang mundo. "Cleusa, nakita ko na ang katotohanan," sabi niya.
Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kwintas. Si Rafaela ang kumuha at si Simon ang naglagay niyan sa bag mo. Patawarin mo ako. Ang mga salitang patawarin mo ako ay tila nagpatawa kay Cleusa, isang mapait na tawa na puno ng sakit. Para saan pa ang patawad ninyo, sir? Sigaw ni Cleusa, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Huli na ang lahat. Wala akong pera para sa anak ko. Dahil sa inyo, sinira ninyo ang reputasyon ko. Sinira ninyo ang buhay ko. Wala na akong pag-asa. Ito ang katotohanan. Ang pera ay hindi makakabili ng kaligayahan. Ang pera ay hindi makakabili ng tiwala. At ang pera ay hindi makakabawi sa oras na nawala. Alam ko, Cleusa, sabi ni Vinicius, at sa unang pagkakataon, yumuko siya sa harap ng isang empleyado. Alam ko na huli na, pero kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko intensyon na sirain ka. Bulag ako. Nagtiwala ako sa pera at ebidensya, hindi sa inosente kong anak. Ang anak ko, si Marco, kailangan siyang operahan ngayon. Sabi ni Cleusa, umiiyak. Wala akong pambayad, wala na. Naramdaman ni Vinicius ang matinding sakit ng isang ama. Nakita niya ang pagdurusa na nararanasan ng babaeng ito. Ito ang kanyang bottom of the pit moment. Huwag kang mag-alala, Cleusa, sabi ni Vinicius, at sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Ginagamit niya ang kanyang puso. Lumapit siya sa kanya. Ako ang magbabayad ng lahat. Ang operasyon, ang gamot, lahat. Dadalhin natin si Marco sa pinakamahusay na ospital ngayon din. Tinitigan siya ni Cleusa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa at pagdududa. Bakit, sir? Dahil ito ang nararapat. At dahil alam ko na ang tunay na halaga, hindi sa kwintas, sa'yo. Ang amoy ng ospital ay mabigat. Ngunit para kay Cleusa, ito ay amoy ng pag-asa. Nakaupo siya sa waiting room katabi si Vinicius. Sa loob ng operating room, si Marco ay sumasailalim sa operasyon. Sa loob ng ilang oras, ang CEO ay hindi nagtanong tungkol sa trabaho at si Cleusa ay hindi nagtanong tungkol sa sahod. Sila ay dalawang magulang lang, nag-aalala para sa kanilang mga anak. Nang lumabas ang doktor at nagbalita ng tagumpay, pareho silang napahinga ng maluwag. Ang kagalakan sa mukha ni Cleusa ay mas matingkad pa sa kislap ng diamante. Pagkatapos ng ilang araw, nang si Marco ay nakalabas na ng ospital, si Vinicius ay nagdala kay Cleusa sa isang pribadong silid sa isang mamahaling hotel. Ito ay isang lugar kung saan maaari silang mag-usap ng walang humahadlang. Cleusa, sabi ni Vinicius, seryoso ang kanyang mukha. Alam ko na hindi mababayaran ng pera ang kasalanan ko, pero ito ang aking alok, at hindi na ito alok ng isang amo sa kanyang empleyado. Inilabas niya ang isang kontrata. Gusto kong bumalik ka sa mansyon, ngunit hindi bilang kasambahay, bilang official primary caregiver ni Rafaela, isang posisyon na may mataas na sweldo at benepisyo. Gusto kong ikaw ang maging bahagi ng pamilyang ito. Hindi lang bilang isang kasambahay, kundi isang co-parent. Nagulat si Cleusa. Sir Vinicius, bakit? Dahil ang mga mata ni Rafaela, sa'yo lang kumikinang. Paliwanag ni Vinicius. Ipinakita mo sa akin na mas mahalaga ang pagmamahal at oras kaysa sa negosyo at pera. Kailangan ka ni Rafaela. At sa totoo lang, kailangan ka rin ng bahay na yon. Kailangan ko ang taong magpapaalala sa akin ng tunay na halaga. Pero sir, ang opinyon ng tao ay hindi mahalaga. Ang opinyon ni Rafaela at ng aking sarili ang mahalaga. At ang pangalan mo ay malinis na. Kami mismo ang maglilinis. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, tumango si Cleusa, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Rafaela at dahil nakita niya ang tapat na pagsisisi sa mata ni Vinicius. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Marco. Uuwi na tayo, anak. May bago tayong buhay.
Ang mansyon ng mga Machado ay hindi na isang malamig at tahimik na kaharian. Ito ay puno ng tawa at buhay. Si Vinicius ay umuwi ng maaga. Wala sa kanyang isip ang kumpanya. Nakita niya si Cleusa at Rafaela sa likod bahay. Si Cleusa ay nagbabasa ng isang kwento kay Rafaela habang ang bata ay nakahiga sa kanyang kandungan. Ang lumang manikang tela ay nasa damuhan. Lumapit si Vinicius. Umupo siya sa tabi ni Cleusa at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Daddy!" Masayang sigaw ni Rafaela. "Hi anak," sabi ni Vinicius at hinalikan niya ang noo nito. Tiningnan ni Cleusa si Vinicius. Ang tingin na yon ay hindi na puno ng takot o galit. Puno na yon ng respeto at pag-asa. "Ang ganda ng kwento, sir," mahina niyang sabi. "Mas maganda ang kwento ng buhay natin ngayon, Cleusa," sagot ni Vinicius. Naramdaman ni Vinicius na sa wakas, siya ay nasa bahay na. Hindi dahil sa ganda at laki nito, kundi dahil sa init ng 2 taong nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. "Daddy, Mama Cleusa will stay with us forever, right?" Tanong ni Rafaela. Ang inosente nitong tanong ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Vinicius. Ngumiti si Vinicius, tumingin kay Cleusa, at ang nangiti niya ay tapat at taos puso. "I hope so, anak. I really hope so."